So, good afternoon sa lahat. Ah, meron po akong i-demo na device na kung saan ang pangalan ng kumpanya from company AVDTech International. At meron tayong devices dito na ang pangalan naman ay Power Efficiency Enhancer. Dalawa po itong meron akong device. Itong isa po ay 50 UF microfarads capacitor value na kung saan 4,000 watts ang capacity. Pang centralize po siya. Ang laman nito ay bank capacitor. Okay, so meron din po tayong isa na 25 microfarad sa capacitor value na kung saan tinatawag siya na dual function. Dual function dahil nga meron po siyang outlet, saksakan. So dito po natin resistive appliance na kung saan tinatawag resistive appliance yung mga isasaksak diretso sa kuryente na malakas humigop ng kuryente. So pwede pang centralize, gamit din siya sa resistive appliance kagaya ng electric kettle at saka plansa at rice cooker. Pero yung rice cooker, pwede dito, bago isaksak dito, pakuluin muna doon sa direkta sa kuryente. So, ito po, meron po tayong demo kit ang tinatawag. Ito po nag-represent bilang bahay natin. So, ito po yung, for example, ito po yung linya galing Meralco. Papasok sa metro natin, lalabas sa metro natin, papasok sa loob ng bahay, sa breaker natin. Lalabas naman sa breaker natin, linya naman papunta doon sa mga outlet natin at saka sa mga lightings. So, ito po, dito po natin iti-test yung trabaho nito. Kung paano siya magtatrabaho sa loob ng bahay natin. Saksak natin dito sa kuryente, i-on natin yung switch ng breaker natin. Ngayon makikita natin 242 volts yung pumapasok sa loob ng bahay natin. Ito pong gitna ay amperahe, yung amperahe doon sa appliance na ino-operate natin. Ito namang green, dito naman po natin mababasa yung konsumo doon sa ino-operate nating appliances, mapa-TV man yan, may electric kettle man yan, may electric pan man yan. Ito po natin makikita. Ito naman si Metro, ito po yung magko-collect ng konsumo natin, may ipon siya sa loob ng isang buwan. Ito may ilaw po, kung mabilis po siyang umilaw, ibig sabihin mataas yung konsumo. Kung mababa naman, madalang lang yung pag-ilaw niya. So ito po ngayon, subukan natin sa ilaw. So itong bumbilya na po ay 100 watts ang wattage niya. So dapat pag sinaksak po natin dito, 100 watts din po yung magrehistro. Okay, start. Pag inon natin, ayun, 108 watts yung lumabas. So ibig sabihin, lagpas sa kapasidad ng bumbilya. Okay, so stressful po ang bumbilya. Malamang sa malamang, mabilis po siyang mapundi. Okay, so wala po siyang device. Diretso pa lang siya. Ngayon, dagdagan naman natin siya ng electric fan. Electric fan natin ay pag dinagdagan natin ng electric fan from 108 watts, dagdag ng electric fan, magiging 170 watts. So, ganun po siya. Electric fan pa lang at saka ilaw. Ngayon, wala pa pong device. Gagamitan po natin siya ng device. Pag ginamitan po natin siyang device, kung paano siya magtrabaho, tingnan po ninyo. Nagiging 106 watts na lang po. Yung kanina ay 160 watts. Okay. Walang device, 169 watts. Pag may device, 105 watts na lang. So, yun po yung trabaho niya. I-reduce niya yung wattage consumption ng appliances natin sa loob ng bahay. So, pag ni-reduce niya yung wattage consumption,
ano mangyayari? Bababa yung konsumo natin na mababasa ni Meralco. Ang side effect noon, makakababa po tayo ng bayarin sa buwan-buwan natin. Okay. So, yan po si 50 microfarads. Ngayon, meron tayong tinatawag na resistive appliances, plansa, heater. Siguro gumagamit kayo ng ganito or plansa. Ngayon, tingnan po natin ito. Kapag wala kayong device, idirekta natin sa kuryente natin sa outlet sa bahay. Tingnan po ninyo kung ilang watts. Pag inon po natin 1,600 watts or more. Tingnan mo, walang device. Napakataas. So, yan po yun ang humigop ng source power. Siya po yung magbibigay ng malakas na konsumo natin. Ngayon, since meron tayong device na pang-resistive, dito natin idiretso siya. Ipadaan natin siya dito. At ito naman yung isaksak natin sa outlet natin. Ayan, sumindi na po yung ilaw niya. Sindihan po natin siya. I-on po natin siya. Okay. 105 watts na lang po. Yung galing sa 1,500 watts. So, malaking tipid po sa atin kung meron tayong device. Pag dinagdagan natin ang ilaw, 194 watts na lang. Dati na kung walang device, observe kung walang device, tingnan natin. 1,716. Si electric kettle lang, si electric fan, at saka si ilaw lang. Yan po yun. Ngayon, kung mayroong device, lagyan natin ang device, meron tayong device sa bahay, kung mag-ilan na lang. 194 watts na lang. Electric fan, electric kettle, ilaw. So, malaking tulong po. So, yan po yun ang trabaho nitong device na kung saan tinatawag na Power Efficiency Enhancer. Ito po yung tinatawag na kumbaga kung sa tao food supplement. Ang tao nagpo-food supplement. Bakit? Para ma-boosterize yung health natin. Lalakas, makaiwas sa sakit. Ngayon, ito naman, Power Efficiency Enhancer. Siya naman po yung supplement ng kuryente. Aayusin niya yung kuryente. I-stabilize niya yung kuryente. Nire-reduce niya yung wattage consumption ng kagamitan natin sa loob ng bahay. At the same time, nakakatulong siya doon sa pag-protect sa mga television natin. Bakit? Kasi yung television natin, kung hindi inverter, magiging centralized inverter po siya dahil dito sa device natin. Magiging centralized EVR din siya po doon sa mga appliance natin na kailangan ng EVR. Halimbawa, kagaya ng mga computer or mga refrigerator natin na inverter. So, dapat yun ay gamitan ng EVR. So, ito po ang centralized EVR sa kanila. Protected po ang appliances natin. At the same time, makaiwas po tayo sa sunog sa ating bahay. Bakit? Kasi yung mga wirings natin makaiwas sa pag-init dahil yung wire na dinadaluyan ng kuryente na malakas siyang uminit. So yun yung sanhi ng pagkasunog ng bahay natin. Ngayon, kung meron tayo nito, ini-stabilize niya yung kuryente, ini-enhance niya yung power, nire-regulate niya, na iwasan po yung pag-init ng wire. So, hindi tayo masusunog. So, yun po. Ngayon, sa akin pong testimony, ako po, meron po akong sariling testimony dahil nagamit ko na po ito dito sa loob ng bahay namin. Ito ngayon, nung hindi pa po ako nag-install ng device na ito, from October 16, 2025 to November 15, 2025, wala pa po akong device niyan. 8,045 po yung monthly bill ko. Nagre-rinse ba ko niyan? Dalawang aircon, dalawang water fan cooler, electric fan, iba pang appliances, rice cooker, electric kettle. Yan po yung gamit ko. Kaya po,
nag-build po ako ng ganyan. Ngayon, nakilala ko po itong, na-introduce po sa akin itong Everytech International na kung saan mayroong device na Power Efficiency Enhancer. In-install ko po siya November 20. Nagamit ko po siya from November 20 hanggang December 15. Nag-reading po ng December 15. Ngayon, ang dumating sa akin na bill from November 16, consumption to ng November 16, 2025 to December 15, 2025. Bumagsak po siya ng 6,940. So, more 1,000 plus yung naibawas. So, malaking bagay po. Computein mo, 1,000 per month ang naibawas sa monthly bill. Halimbawa, in 12 months, so magkano yun? 12,000. So, ang buhay po nito, 5 to 10 years. So, mag-save ka ng 1,000 every month. Ang laking bagay na tipid mo. Ngayon, meron pa. Pangalawang sunod na buwan ko, from December 16 to January 15, nag-reading po ng January 15. Ang nagiging monthly bill ko po ay 6,419. Nagwi-welding pa po ako nito. Nagwi-welding. Kaya kung mapansin niyo from 6,940, bumagsak siya ng 6,419. So, almost 500 lang yung naibawas. Bakit? Nagwi-welding po ako nito. Meron akong wini-welding. So, ito po yung self-testimony. Ngayon, para magkaroon po kayo ng sariling testimony, magsubok po kayo. Mag-try kayo nito. Napakaganda. Ginagawa ko ito ng mga electrical engineer na matagal nagtrabaho sa Japan, na kung saan nakita nila sa Japan, mga gumagamit nito, ang mga residents doon. Dinala nila dito sa Pilipinas dahil tayo ay wala pang mga ginagamit dito sa mga residents. So, sila po ang gumagawa nito dito sa Pilipinas. Matagal po sila sa Japan, nagtatrabaho. Ngayon, dito sila, inasimbol nila po ito para tayo po ay makakagamit. Ang ganda po. Ang ganda ng products na to. Subukan po nyo. Cut.